So, good afternoon. Yun nga, sa lesson na to, pag-uusapan natin is paano mag-integrate ng logarithmic, exponential, and transcendental functions. Na sa previous lessons, ang na-discuss na natin, and kadalasan nga, yung mga in-exercise natin is polynomial. So, inuna natin yung indefinite integral, then na-discuss na rin kung paano integrate ng definite integral. So, from now on, yung mga magiging examples natin, pwedeng dalawa na. It's either meron na siyang limit or hindi. It's either indefinite or definite integral na siya. Kasi parehas pa rin lang naman yung process. Sabi ko nga, mas mahaba lang ng konti yung definite integral kasi dinadagdagan na natin ng limits, nawawala na si constant c, nagiging particular na yung solution, specific na yung solution, nagsasubstitute na tayo ng values para sa lower and upper limit. So, yung mga examples natin, ganun na. Depende na sa mga lalabas. Yung mga examples natin dito is galing lang din sa libro. Yung libro ng engineering, si Ron Larson. So, chapter 5 ito. Okay, pag-usapan lang natin, explain ko lang ng mas maayos para mas magets natin paano mag-integrate ng mga ganitong functions. So, unahin natin yung tinatawag nating mga natural logarithmic functions. Magkaiba yung natural logarithm sa logarithm, no? Ang natural logarithm, ang base niyan is yung e, yung constant na e. Pag logarithm, pwedeng iba't iba yung basis nun. Okay, pero kadalasan base 10. So, pag sinabi mong natural logarithm, yun yung ln, yan, ln of x. So, natural logarithm of x. Iba din yung logarithm. Ito yung logarithm. Okay, pwedeng iba-iba yung base niyan. A. So, any number sa logarithm, any number na greater than 1 or any number na positive, basta't wag lang 1, hindi pwedeng maging 1. Si natural logarithm, ang base niya is yung ating e, constant na e. Okay. And alam na rin natin, pinamemorize ko na sa inyo to, kung paano kunin yung integral or the logarithm rule, log rule for integration. So for example, meron tayong u, which is a differentiable function of x, or u is a function of x. So integral ng 1 all over x dx is the ln of absolute value ng x. Remember, kailangan may absolute value ng x dito because from the definition of natural logarithm, walang natural logarithm ang negative numbers. So, ang kinukuhanan natin ng natural logarithm, it's always a positive. So, kailangan merong absolute value. And then plus c. And if u yung gamit natin, which is another function, which is a differentiable function of x, syempre ganun lang din, integral ng 1 all over u du is the ln or natural logarithm of u. Si number 3, it is just another way of writing the log rule. Para lang siyang, si number 3, ginagamit lang natin siya para siyang another form kapag ginagamit natin is integration by substitution. Yung nagle-let tayo ng u, wherein u is a function of x, di ba? Pero pare-parehas naman yan. So, ginagamit natin ang ln or natural logarithm kapag kinukuha natin yung integral ng ang power is x raised to negative 1. Diba dun sa power rule, kung mareremember nyo, exemption, yung x raised to n, pag nag-integrate tayo ng x raised to n dx, ang sagot is x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Pero exemption yon na sa n should not be equal to 1. Kasi kapag equal to 1 ito, nagfo-fall siya under the logarithm rule. As you can see. Or n should not be equal to negative 1. Kasi pag negative 1 yan, x raised to negative 1 dx, that is equal to the integral of 1 all over x dx. So, nagfo-fall yan sa natural logarithm. Yun lang. So, let's solve examples.
example number 1. Yan. So, the integral of, napakadaling example, the integral of 2 all over x dx. Constant si 2, pwede nating ilabas, and we will have the integral of 1 all over x dx dun sa kadugtong niya. So, that is equal to, very basic formula yan. Yan mismo yung ln of absolute value ni x. Of course, huwag kakalimutan si plus c kasi wala tayong limits. So, indefinite integral. Iyan na yung sagot. Agad-agad. There is a certain property ng logarithm, 'di ba? Kung maalala nyo, kapag kinukuha na natin yung natural logarithm ng isang function na meron siyang power, for example, natural logarithm ng x cube, ang nangyayari dun sa kanyang power, pwede natin siyang ilagay dito as a constant na nakamultiply na lang. Bababa na siya. So, pwedeng maging ganyan. Equal si ln ng x cube sa 3 ln of x or ln. ln ng x cube equals 3 ln ng x. Therefore, itong 2 ln of x, pwede mo yang i-rewrite as, pwede mong iangat naman. Kung binaba mo siya o kung nasa baba siya, pwede naman natin siyang iangat. So, natural logarithm ng x squared plus c. Okay. Dito, hindi mo na kailangan lagyan pa ng absolute value. No? Kasi, naka-square naman si x. X squared naman siya. And alam natin, ng square numbers, kahit anong value na x na ilagay mo dyan, negative man o positive, laging positive ang ibibigay niya sa'yo. So, hindi na necessary na lagyan mo pa siya ng absolute value kung ganito yung sagot mo. Either way naman, parehas lang itong dalawang to. Pwedeng ito, pwedeng yan. Sige, proceed tayo sa example number 2. Ayun. Example number 2 is the integral ng 1 all over 4x minus 1 dx. Papasok ka agad sa utak mo, integration by substitution yan. Diba? So, magle-let ka agad ng u equals 4x minus 1 kasi wala ka namang magagawa dyan. No, ang pinaka malapit dyan is 1 all over u du lang talaga. So, ile-let mo ngayon yung denominator as u equals 4x minus 1. And kapag dinerive natin yung u, we get derivative ng 4x, that is 4 dx. Derivative ng negative 1, wala naman, 0. So, 4 dx yun. So, solving for dx, pwede kang mag-divide ng 4 both sides and you get du all over 4. Pwede na tayong mag-substitute ngayon. So, magiging 1 all over, integral ng 1 all over. Yung 4x minus 1, papalitan na natin yun ng u. Kasi nilet natin na u. Si dx, papalitan na ngayon natin ng du all over 4. That is equal to the integral ng 1/4. Yung 1/4, kasi nakamultiply naman lahat yan, pwede mo na siyang ilabas dito. Factor mo siya. Di siya maapektuhan ng integration. So, matitira na lang sa loob, 1 all over u du. And again, this is a formula ulit. Integral ng 1 all over u du ay ln of the absolute value of u plus c. Hindi pa tayo tapos kasi naka-u pa lang yung variable natin. Tandaan nyo kapag substitute tayo, kailangan bumalik tayo dun sa original na variable. And because u equals 4x minus 1, ibalik natin ngayon at palitan natin itong u dito sa loob ng natural logarithm, palitan natin ng 4x minus 1 plus c. Yan. Okay na yan. Yan na yung sagot. Ganun lang siya kadali. Sige.
Hirapan natin ng konti. Joke. Find the area of the region bounded by the graph of y equals x all over x squared plus 1, the x-axis, and the line x equals 3. Okay, ito yung sa mga applications, elementary applications ng integral calculus. Actually, ito yung mismong definition, di ba, ng paulit-ulit nating pinag-aralan na ang integral calculus ay ginagamit sa pagkuha ng area under a curve via the fundamental theorem of calculus. So, para makuha yung area na yan na pinapahanap, area of the region bounded by the graph, i-integrate lang natin yung graph. Pero, bago tayo mag-integrate, maganda rin na ma-visualize natin itong x all over x squared plus 1 or y equals x all over x squared plus 1. Ganito yung magiging itsura ng function natin. Yan, yung green na line. Ngayon, yan yung isa, no, yung function, yung green na line, yan. Yan yung isa sa mga boundary ng curve ng area na pinapahanap natin. Area ng curve or area ng region. Ano pa yung ibang boundary niya? Sabi niya, bukod dyan sa graph ng y equals x all over x squared plus 1, isa pang boundary is yung x-axis. Ito, yan, yung pahigang yan. Tapos, yung line equals x equals 3. So, ito yung line. Line equals x equals 3. Ito. Yan. Ito yung x-axis. Ito yung x equals 3. Ito naman yung curve, yung kulay green. So, yung naka-shaded region, yun yung hinahanap nating area. And as you can see, it is the area under the curve, no, nung function na x all over x squared plus 1. Ang limits natin is nagsimula tayo sa 0 based dun sa mga boundary na binigay hanggang sa x equals 3. So, ang magiging limit natin dyan, from 0 to 3. Ganun lang siya. So, paano kunin yung area? I-integrate mo yung function na x all over x squared plus 1, pero this time, meron na tayong limit. Definite integral yung hinahanap natin. Fundamental theorem of calculus. So, the area under the region is equal to the integral of x all over x squared plus 1, which is the function, syempre, kakalimutan si dx, at ang limits natin is from 0 to 3. Kasi yun yung binigay. Yan o, yan yung boundary from 0 to 3. Okay. At paano ulit tayo mag-integrate ng definite integral? Ganun pa rin naman sa pag-integrate ng indefinite integral. So, una, kalimutan mo muna at huwag mo munang pansinin yung limits. Okay, mag-proceed ka muna na parang nagde-derive ka or nag-integrate ka ng indefinite integral. So, integral ng x all over x squared plus 1 dx, magle-let tayo ng u be equal to x squared plus 1. Kadalasan ganyan kasi yung nagiging atake natin sa mga ganitong functions. Tawag natin sa ganitong functions rational, wherein ang rational function is a function na can be expressed as px all over q of x or p of x all over q of x, where p of x and q of x are polynomial. So parang naka-ratio kaya nga rational function. At kadalasan kapag rational functions, kagaya niyan, na mukha siyang fraction pero meron siyang variables, kadalasan yung denominator talaga, lalo na kung lowest term na yan, denominator talaga yung nililet natin na u, which is equal to x squared plus 1. And kapag dinerive natin si u, what we get is 2x dx. Meron ba tayong 2x dx sa numerator? Meron tayong dx, meron tayong x, pero wala tayong 2. So, kailangan natin ng 1/2. Or pwede rin namang, isolve na lang natin si dx dito, mag-divide tayo ng 2x. So, dx equals du all over 2x. Okay, after letting these variables, mata-change na ngayon yung ating variable, magiging
x all over u. Yung dx natin, papalitan natin ng du all over 2x. Makakancel yung isang x sa taas, isang x sa baba, and that is equal to integral ng du all over u, pero merong 2 sa baba ni du, so ilalabas mo na siya ngayon, nagiging 1/2 na siya doon. That is equal to 1/2 integral ng du all over u, that is ln of u. Okay? Actually, yung 0 to 3 na ito, limits yan for x. No, so, pwedeng tanggalin mo muna siya kasi nag-change ka ng variable. Usually, nag-change tayo ng variables. Kapag nag-change tayo ng variables, naiiba din yung limits. Okay? Pero kadalasan, may mga times na hindi pareha. So, para hindi tayo malito, tanggalin na lang natin. So, integral ng 1 of ln u plus c. Then, balik tayo, palitan ulit natin sa ln or absolute value ni ln u. Ano po si u? X squared plus 1, absolute value. Again, kahit hindi na natin lagyan, kasi positive naman lagi ang makukuha natin dyan. So, ln na lang ng x squared plus 1. So, dahil nakabalik na tayo dun sa ating original variable na x squared, okay, pwede na natin ngayon ilagay yung limits natin na 0, 3. Okay. Pag nilagyan na natin ng limits, natatanggal na yung plus c. No? Kasi nagiging definite integral na tayo. So, paano ulit natin isosolve yung limits o yung may limits or definite integral? Lower, which, upper 3 minus lower. Ibig sabihin, isa-substitute natin itong 3 sa lahat ng values ng x. So, magiging 1/2 times ln ng 3 squared plus 1, yan yung una, minus ln, isubstitute mo naman yung nasa baba, which is 0. So, ln ng 0 squared plus 1. And that is equal to, yung 1/2 nasa labas ba rin? 3 squared, that is 9, plus 1, that is ln of 10. ln of 10. Minus 0 squared, 0 plus 1, that is 1. So, ln of 1. Pero ang ln of 1 ay 0. So, matatanggal siya dyan. Cancel na yan kasi ln of ang ln of 1 naman ay 0. So, magiging final answer natin is 1/2 ln ng 10. Or, pag nilagay natin yan sa calculator, ang magiging sagot natin is approximately 1.151. Yan yung area under the curve. Okay, pinakita ko lang yung mahabang solution. Pero actually, kung may scientific calculator tayo, lalo na kung magbo-board exam na tayo, itong mga ganito, definite integral, kayang-kaya na yan sa calculator. I-input lang natin to. Okay, pinakita ko lang yung solution, syempre, kasi kailangan nating malaman yung concept. So, kailangan paki-check sa calculator kung parehas pa yung makukuha nyo. Okay, let's proceed to example number 4. Yan. 3x squared plus 1 all over, the integral of 3x squared plus 1 all over x cubed plus x dx. So, syempre, nasanay ka na, di ba? Na kapag rational functions, nililet mo kaagad. O, ayan, sige, laban. Let u equals x cubed plus x. Derive natin 3x squared plus 1 dx. Oops. Nakita mo ba itong 3x squared plus 1 dx? Yes, nandyan pa rin Sa siya. taas, sir. Okay. So, pwede pa rin natin gamitin yung integration or mag-change ng variables via substitution. So, magiging, again, du yung taas all over u.
Okay, parehas lang sa ano to yung 1 all over u tapos d. Okay, depende kasi sa paiba-iba yung libro Pwedeng nakahiwalay, pwedeng naka-numerator. Parehas lang din naman yan, no? Kasi parang minumultiply mo lang sa 1. So again, formula lang ulit yan. Integral ng du all over u, that is ln ng absolute value ng u plus c. At balik ulit tayo sa u. Yung nilet natin na u is x cubed plus x. So ln ng x cubed plus x. Dapat ba may absolute value? Yes. Hindi kasi tayo sure na positive or positive lagi yan. Kaya lagyan natin ng absolute value. Yung x squared lang, yun yung mga sure natin na magiging positive lagi. X raised to 4, yun. Yung mga even powers. Pero pag cube, no, yung negative 1 cube, negative 1 pa rin. So, pwedeng mag-negative. Kaya, lagyan natin ng absolute value. Yan ang final answer. So, integral ng secant squared x all over tangent x dx. Pwedeng ang isipin mo, baka naman niloloko lang ako nito. Baka pwede kong, tawag dito, pwede kong i-simplify muna yung secant squared x tsaka tangent x. O sige, kung gusto mo, try mo. Okay, ang secant squared x ay 1 all over cosine squared x. Ang tangent x ay sine x all over cosine x. That is equal to 1 all over cosine squared x times cosine x all over sine x. Or that is bawasan ng isang cosine, 1 all over sine x cosine x. May na-solve ka ba? Wala. So, may mga times kasi na pwede mo namang i-simplify muna. Kasi yun, di ba, sabi ko sa inyo, kung hanggat kaya, i-simplify nyo muna yung integrand bago kayo mag-integrate. Pero kung na-simplify nyo na, at wala naman siyang pupuntahan, kagaya nito, so, doon na tayo mag-try ng ibang methods. So, try na natin yung substitution. Tsaka very evident naman na gagamitin natin yung substitution kasi if we let u equals tangent of x at dinerive natin yung u, ano ang derivative ng tangent x? Secant squared x dx. Kung nakalimutan mo man yan, na ang derivative ng tangent ay secant squared x dx, tandaan mo na lang na yung pinamemorize kong integral ng secant x dx, di ba tangent x? O di kung dinerive mo yung tangent x, magka-cancel ito. So, ang derivative ng tangent x ay secant squared x dx. So, kabaliktaran lang. And therefore, yung secant squared x dx na yan, nasa taas naman. So, change of variables ulit tayo or integration by substitution. Secant squared x dx ay magiging du at ang tangent x natin sa baba ay magiging u. And again, that is integral ng du all over u, which is ln of u plus c. Tapos, balik ulit tayo, palitan natin yung u, magiging ln ng absolute value ng tangent of x plus c. Yun na. Final answer. Okay, next example tayo. Example 4c. Integral ng x plus 1 all over x squared plus 2x dx. Okay. Sabihin nyo nung gagawin. Again, paulit-ulit lang tayo. I-let natin U. Okay, let u. Ano ang u natin? X X squared squared plus plus 2x. Ano ang du? O, derive.
Derivative ng x squared, 2x plus 2x 2x plus 2. plus 2. Siyempre, huwag kakalimutan yung dx. No, every time na magde-derive ka. Actually, tig-isa sila ng dx, tapos ifa-factor out mo lang din. So, mininsanan ko na nasa labas si dx. Nakikita ba natin si 2x plus 2 sa taas? Or any part? Di ba? Wala x plus 1. Pero, kung mapapansin mo, pag finactor out mo si 2, may iwan sa x, tapos may matitirang 1. Ayun. So, nandun na si x plus 1 dx. Kulang lang tayo ng 2. No? So, kung ganito yung ibang methods nila, no? I mean, ganito yung way ng solution ng ibang libro. Minsan, hindi na nila sinisolve yung mismong dx. Isosolve na lang nila kung ano yung talagang nakalagay dito. So, ang nakalagay dyan, x plus 1 dx. So, gusto ko yun lang yung maiwan, kaya magde-divide lang ako ng 2. Okay. And therefore, yung x plus 1 dx ay pwede kong palitan ng du all over 2. Kaya magiging 1 all over yung x squared plus 2x, yun yung u natin. Tapos, yung x plus 1 dx ay equal sa du all over 2. Yan. Kaya equal yan sa, yung 1 all over 2, pwede mong i-factor out, du all over u. Yan. Yung iba naman, kung masyadong nagmamadali, ang ginagawa na lang nila is binabalance nila. Yun yung term nila balance. 'Di ba? Kunwari, ganyan yan. Tapos meron siyang dx. Paano ba mag-balance? Dito sa ating, nung kinuha natin yung derivative ni u, nakita natin at finactor out na meron ng 2 times x plus 1 dx dito. So, kailangan niya ng 2. So, ang ginagawa, nagmumultiply na siya kaagad ng 2. Okay? Pero para hindi ma-violate lahat ng laws sa mathematics, kung nag-multiply ka ng 2, magde-divide ka ng 2. In that way, parang ang ginawa niya is, para lang siyang nag-multiply ng 1. Which is, kapag nag-multiply ka ng 1, hindi mo actually nababago kasi identity siya, di ba? Multiplicative identity. Hindi niya nababago yung mismong integral or equation. Wala kang nilalabag na batas. So, ganyan yung tawag nila is balance. Para ma-balance. So, kung nag-multiply ka ng 2, which is yun yung kailangan ng du natin, kasi nung nag-derive tayo, ayan yung derivation, di ba? Nag-factor tayo ng 2. Kailangan ng 2, kulang tayo ng 2 dito sa mismong equation. Mag-multiply ka ngayon ng 2. Pero para mabalanse, kung nag-multiply ka ng 2, mag-divide ka ng 1 half. Ganun din, kung nag-divide ka ng 2, mag-multiply ka ng, ano, tama, nag-multiply tayo ng 2, kaya nag-divide tayo ng 2 or 1 half. Ibig sabihin nun, kung nag-divide ka ng 2, mag-multiply ka ng 2 sa labas. Yun yung term nila balance. Pero either way naman, kung saan kayo komportable, minsan kasi ito, nagiging careless yung estudyante. No? Minsan, ayan, naglalagay sila ng 2, nakakalimutang i-balance. Whereas kapag ganito naman na nilalagay nyo yung mga nilelet nyo at dinederive, at least nakikita mo at meron kang pang check kung tama ba yung ginagawa nating substitution. So, either way, anything naman, basta it works for you. So, going back, 1 half, again, that is, ang integral ng du all over u ay ln ng u plus c. And what is u? 1 half ln ng x squared plus absolute value ng x squared plus 2x plus c. That is the final answer. Okay, Let u po na 3x plus 2 po. Tapos, Tapos yung du po niya is 4. 4 dx.
3. 3x plus 2, anong du niyan? Yung Okay, how about example number 5? X squared plus x plus 1 over x squared plus 1. Magle-let ka ba kaagad? Sige, apurado mo, mag-let ka kaagad. Laban. Let u equals x squared plus 1. Dinerive mo si u, 2x dx. Nakita mo ba sa 2x dx? Wala siya sa numerator. Anong gagawin mo? Iyak, 'di ba? So may mga times na hindi kaagad-kaagad kailangan natin gumamit ng u, mag-derive para makuha yung ln u. Tignan muna natin. Yung mga past examples natin, kadalasan nagagamit lang natin yung mga previous examples. Nagagamit natin yung ating tinatawag na tawag dito. Yung numerator and denominator ng rational functions natin. Kung titignan natin yung degree nila, it's either mas equal sila or mas mababa yung degree nung numerator sa denominator. Ano ba yung degree? Yung pinakamataas na power. So, pero kapag nag-equal na ngayon yan, or mas mataas pa yung degree ng numerator, yung nasa taas, so hindi mo minsan, kadalasan, hindi kaagad na-apply yung let u, du, tapos magkakaroon ka ng integral and then ln u. So, kailangan mo munang ma-simplify yan. Ang gagawin natin, magagamit tayo ng long division. Kasi mas mataas naman. It's either pantay or mas mataas yung degree, yung pinakamataas na exponent nung numerator kaysa sa denominator. Maglo-long division tayo. So, paano ba mag-long division? Maalala nyo pa ba? Pag mag-long division ka, di ba, 9 divided by 3, yung nasa taas yung nasa loob ng division box sa mabang. Tapos nasa labas yung divisor. Tapos ito yung quotient. So, ganun din yung sa rational functions. Nasa loob yung x squared plus x plus 1. Nasa labas na divisor yung x squared plus 1. So, pag nag-divide tayo, 1. Tapos, bakit? Titignan mo kasi yung tawag dito. I-compare mo yung kanilang coefficients ay yung kanilang degree, yung variables. So, x squared yan. So, parehas lang. Yun yung masusunod yung highest variable. Kaya x squared plus 1. Then, mag-subtract tayo. Wala na tong x squared. So, meron na lang tayong x. Si positive 1, syempre, hindi naman natin yan tawag dito, i-combine sa x kasi variable yan, constant si 1. Pero magiging negative na siya, di ba? Kasi minus siya. Kapag nagma-minus tayo, nagiging minus yung na-invert yung symbol nung subtrahend. So, x minus 1. And then, i-bring down natin yung positive 1. Kaya negative 1 plus 1, x yan. So, meron tayong remainder x. Okay, anong gagawin natin sa remainder x? Okay, kung matatandaan nyo, pag nagde-divide tayo ng 9, kunwari, 9 divided by 2. So, sa long division, yan, di ba? So, 9 divided by 2 is 4, 8, 1, so remainder 1. Actually, ang 9 divided by 2 is equal to 4 plus yung remainder all over yung divisor. 4 plus 1 half. Or 4 and a half, ang 9 over 2. Ganyan din yung mangyayari dito sa ating rational function. So, ang kakalabasan ng x squared plus x plus 1 divided by x squared plus 1 ay 1 plus yung remainder divided by yung ating divisor. Ayan. Yan na yung equivalent ng x squared plus x plus 1 dx. So, pwede nating i-rewrite yan. Magiging the integral of 1 plus x all over x squared plus 1
multiplied to dx. And by linearity, pwede nating i-distribute yung dx tsaka integral, tig-isa sila. So, dx times 1, syempre dx na lang yun. So, integral ng dx plus the integral of x all over x squared plus 1 dx. So, warahin ko lang yung long division ko ha. Okay, inulit ko lang just in case or ni-review ko lang kayo just in case nakalimutan nyo na. So, dito, walang problema sa integral ni dx, di ba? Kasi pag nagtabi ang bulate at ang yung d, or pag nagtabi ang integral at derivative, cancel yan, matitira x. So, problema na lang natin yung integral ng x all over x squared plus 1. Dito, pwede na tayo mag-let. So, let na natin yung u na x squared plus 1. Bakit? Kung mapapansin nyo kasi, mas mataas na yung degree ng polynomial nung denominator natin, x squared siya, tapos yung sa numerator, x na lang siya. Ang degree niya ay 1, yung denominator 2. So, kadalasan, kagaya ng mga naging example natin, kung mas mataas yung degree ng denominator kaysa sa numerator, saka lang natin magagamit yung integral ng du all over u para makuha yung ln or natural logarithm. So, in this case, pwede na natin gamitin. Nilat natin na u equals x squared plus 1, and therefore, ang derivative natin ay power rule 2x dx. Yun nga lang, again, kulang tayo ng dalawa. Or, kapag sinolve natin si x, that is du all over, or si x dx na lang ang solve natin, mag-divide tayo ng 2 both sides. So, du all over 2 is equal to x dx. And therefore, ang gulo ko mag-solve, magiging, yung x dx natin, magiging du all over u, ay all over 2, tapos, yung x squared, 1 all over x squared plus 1 natin, mapapalitan na ng u. Burahin ko na yung nilet kong u ha. Ay, ba't ko binura? Dito nga, isulat ko na. So, that is equal to x plus si 1/2, ilabas na natin, integral ng du all over u. And that is equal to x plus 1/2, integral ng du all over u, natural logarithm of u plus c. That is equal to x plus 1/2. Balik na natin yung u. Ano yung u natin kanina? X squared plus 1. So, ito, pwede na nating wag lagyan ng absolute value. Kasi yun nga, palagi naman positive sa x squared. Dagdagan mo pa ng 1. So, okay. Baka ano nyo diba, sabi ko, si C, kinakain niya lahat ng constant. Pero itong constant na 1, kasi sabi nyo, baka pwede niyang kainin. Tanggalin natin, kinain ni C, para maging plus C na lang siya. Hindi pwede. Kasi si 1 doon ay kasama ni x squared plus 1. So, lagyan natin ng parenthesis para hindi makain ni C. Si C kasi, kahit anong constant kakainin yan. So, yan na yung final answer natin. X plus 1/2 ln ng x squared plus 1 plus c. So, hindi ka agad-agad, ang lesson dito sa example number 5, hindi ka agad-agad nagle-let tayo ng u, no? Simplify muna natin. And usually, yun nga, ang observation natin, kapag mas mataas yung degree ng denominator or yung nasa baba, kesa sa numerator, pwede ka agad mag-let ng u. Pero kapag hindi, i-reduce muna natin. Or kung kailangan, usually long division talaga yung ginagamit. Okay. Tingnan natin itong example number 6. 2x all over integral ng 2x all over x plus 1 squared dx. Okay, parehas. Yung degree
Iba kahit expand mo yung x plus 1, x squared yung degree kumpara dun sa taas or numerator na x, ang degree niya ay 1. So, pwede ka agad tayong mag-let. Pero, anong ililet lang natin u? Yung buong x plus 1 squared ba o yung x plus 1 lang? X plus 1 lang, sir. Okay. Yung x plus 1 lang. Kung nilet natin yung u na x plus 1, ang derivative ng u ay dx. No, kasi ang derivative ng x, dx, ang 1, 0. So, d equals dx. So, walang pinagkaiba. Kaya, pwede na tayo mag-substitute. Sir, pwede na yata ilabas yung ano? 2. Yung 2, pwede ring ilabas. Sabi mo nga, o, di ilalabas natin yung 2. Tapos, x all over u squared. Oops, may problema tayo. Meron tayong x. Hindi napalitan. Di ba pag magsa-substitute tayo, sabi ko nga, kapag magle-let ka ng u at magsa-substitution ka, dapat walang maiwan na x or mapalitan yung original variable muna. Dapat u lahat yan. Kaso meron tayong x. So, saan natin kukunin? Dito lang din sa ating nilet na u. Kung nilet mo na u equals x plus 1, i-transpose mo lang yung positive 1. Makukuha mo yung u minus 1 equals x. So, meron ka ng value ni x in terms of u. So, yung x natin dito, pwede nating palitan ng u minus 1. Kuha. At Yes, sir. anong mangyayari dyan? Pwede natin silang paghiwalayin. Si u minus 1 all over u squared, pwedeng tig-isa sila ng denominator na u squared. Yan. And then, pwede mo silang simplify. Yung u all over u squared is 1 all over u. Tama. Tapos, minus 1 all over u squared du. And then, pwedeng tig-isa din sila ulit ng integral. So, integral ng 1 all over u du minus integral ng yung 1 all over u squared, pwede natin gawing u raised to negative 2 du. Para applyan na lang natin siya ng power rule. Yung integral ng 1 all over u du dito sa unahan, hindi na natin yan gagawin negative 1 kasi ln of u na nga yan kaagad. ln u. ln of absolute value ng u minus, dito, pag in-apply natin yung power rule, negative 2, dagdagan mo ng isa or plus 1, that is magiging, di ba yung power rule natin, x raised to n plus 1 all over n plus 1 yung formula natin, plus c. So, kung ang n natin is negative 2, dagdagan mo yun ng isa, Negative 1, sir. negative 1. So, magiging u raised to negative 1, pero i-divide mo rin siya ng negative 1. Pero meron naman tayong minus dito sa labas. So, minus divided by negative 1, magiging plus na lang yon. So, palitan na natin siya ng, kasi minus yan, tapos may minus 1 dito. So, parang 1 divided by negative 1 yung ibig sabihin yan. Kaya magiging positive na. Tapos, mawawala na yung nasa baba. Syempre wala na si du, na-integrate na. Plus c sa labas. Okay. Baka sabihin nyo, sir, dapat nasa loob yung plus c. Pwede naman nasa loob si plus c. No. Ayan. Baka awayin nyo ako. Tapos, pag dinistribute natin, 2 ln of u, distribute mo yung 2 plus 2, i-rewrite ko na yung u raised to negative 1 as 1 all over u. Kaya, naging 2 all over u. Tapos, plus 2c. Yung 2c, again, kahit anong constant, cc kakainin niya. Kaya yung 2c, parehas lang sa c. Kaya nga, kahit hindi mo na isulat yung c dito sa loob, kahit sa labas na lang, parehas lang din yung makukuha mong sagot. Kasi kakainin lang din naman ni c yan.
Kahit ganyan, parehas lang. Pero hindi pa tayo tapos, kailangan pa natin mag-substitute ulit at bumalik sa x. So, 2 ln ng absolute value ng ang u natin ay x plus 1 plus 2 all over ang u natin is x plus 1 plus c. Okay na yan. Yan na yung ating final answer. So, for our last example, ito. So, this is one of the elementary applications ng integral. Yung sa pagsosolve ng differential equation. So, sa differential equations kasi, although ito yung pinaka-basic at marami pang ibang topics, pinagsama na siya, no? Pinagsama ang differential calculus at integral calculus. So, yung skills and techniques na ginamit mo or napag-aralan mo sa differential at integral calculus, pagsasamahin mo yan para makapag-solve ng tinatawag nating differential equation. So, dito, for example, number 7, ang sabi niya, solve the differential equation. Ang ibig sabihin niyan, kunin natin yung value or function ni y or solution for y. So, ang sinusolve natin dyan is yung y. Since dy all over dx, actually this is y prime. Usually y prime yung pinangsusulat natin dyan. Parehas lang yan sa dy all over dx equals 1 all over x ln of x. We can rewrite this. Gagawin ko, okay, cross multiply ko lang si dx, pupunta na siya sa taas, or magmumultiply ako ng dx on both sides, cancel siya dito sa left, sa right, pupunta siya sa taas. And then mag-integrate ako. Integrate ko both sides. Integral ng dy, cancel yan. Maglalabanan sila. Okay, antiderivatives. Kaya y lang. Dito sa kabila, magkakaroon tayo ng dx all over x ln of x. Ito ngayon yung hinahanap nating solution. So, pwede tayong mag-let ng u. So, ano ang lilet nating u? Kapag nilet natin na u si x ln of x, at dinerive natin yan, derivative yan ng product, kung maalala nyo, uv. So, u derivative ng v, plus v derivative ng u. Diba? So, x, ang derivative ng ln of x ay 1 all over x. Diba? Tama ba? Derivative ng ln of x. Kasi ang integral ng 1 all over x dx ay ln of x. So, pag dinerive ko ang ln of x, cancel dito sa left side, ang derivative ng ln of x ay 1 all over x dx. Yun. Or 1 all over x. So, plus, ang v natin is ln of x, derivative ng u, derivative ng x is 1. So, ang du natin is 1 plus ln of x. Nandito ba yan? Sa taas? Wala. Ba't pa ako naghirap? Oh. So, hindi pwedeng maging u natin, yung x ln of x. Yung buong x ln of x, hindi pwedeng maging u. Try again. ln of x lang, sir. Ha? ln of x lang, sir. Para maging 1 over x. Okay, Yung very du. good. So, kung ang u naman natin is ln of x, ang du natin is 1 over 1 x. all over x dx. Nakita nyo na ba si 1 all over x? Yes. Di ba ito ay pwede nating i-rewrite? Magiging 1 all over x times 1 all over ln of x times dx. So, nakamultiply naman lahat yan. So, itong dx, 1 all over x tsaka dx, pwede natin palitan yan ng du. So, therefore, magiging y equals the integral of 1 all over u. Okay, para hindi kayo man ito, i-rearrange ko ito Equal lang yan sa 1 all over ln of x. Nakamultiply naman, so kahit pwede natin siyang, anong tawag dito, pagpalit-palitin ng posisyon. So, 1 all over x, tapos
dx. So, kung mapapansin nyo, kung nilet natin na u ln of x, ang du niya is 1 all over x dx. So, itong buong to, ito yung magiging du. Tapos, 1 all over ln of x. But ln of x is u. So, nilet natin siya. Kaya 1 all over u du. So, ang ending, integral ng 1 all over u du, ln of absolute value ng u plus c. That is equal to y equals, balik na rin ulit natin, ano ang value ng u? ln of x. So, ln ng ln of x plus c. Huwag kakalimutan si plus c kasi general solution yung hinahanap. Yan na po yung magiging sagot. Function yan. Family of curves to. Yan. Yan yung isa sa mga elementary applications ng integral calculus bukod sa pagkuha ng area under a curve. Okay, so for next lesson, dahil hindi natin naabot, itutuloy natin para sa mga integral naman ng trigonometric tsaka inverse trigonometric functions.